Pero sigurado po ako na nag-assessment siya, tapos nag-cutting siya dahil galing po yun sa teacher niya. And may mga teachers, yung mga teachers pa po yung naghahabol sa kanya para sa mga quiz. Okay? So ngayon, nag-decide po kami na pauwi muna siya kasi hindi po kami nagkulang sa ilang beses na pagpapaalala. Ngayon, baka yung magulang na po niya yung dapat kumausap o magturo sa kanya kasi iniisip po namin lahat po nagawa na namin. So baka po mamaya kami po yung may pagkakamali, lahat nagawa namin. Iniisip po namin na kapag nandun po siya sa may poder na magulang niya, at least yung mga magulang na po yung makakapagpaalala sa kanya tungkol po sa pag-aaral, mga ganyan. So ayun po yung reason namin. At yung main reason po namin is yung hiyang-hiya po kami sa magulang ni Kojak kasi may pangako po kami sa kanila, tito tita, na syempre, tito, pag-aanuin ko po si Kojak, pagtatapusin ko po yan, pag-aanuin, kaya po sabi ko sa inyo, ako para sa tuition niya, sa pag-aaral niya, sa shelter niya, sa food niya, sa name niya na tinatayo namin sa industry na to. Kaso ayun nga, nahihiya kami dahil ang parang naging priority ni Kojak yung pagla-live, ganyan, at saka nakakalungkot dahil hindi ko po nagawa yon as dating teacher. Hindi ko po siya, although hindi ko po talaga siya magagabayan, ay hatid araw-araw, hatid pasok. Pero lahat po, ginawa po namin. Lagi po namin siyang pinapaalalahanan na about po sa pag-aaral niya kasi sobrang laki po ng epekto po sa amin dito ng pag-aaral. So kung sa iba, okay po yun. Sa pamilya po namin, hindi. Dahil isang malaking kayamanan po sa amin yung pag-aaral, kung makaka-apekto po yung pag-vlog o yung pagla-live niya tungkol sa pag-aaral niya, hindi po ako makakapayag. Kasi ayoko pong maging hadlang po kami pamilya niya para sa pangarap niya, para sa pag-aaral niya. Yun po yung gusto naming iparating. So, next po, kaya po sila Kelsey, sila Kalo, wala pa rin silang page, wala silang vlog. Kung mapapansin nyo, hindi sila yung talaga literal nag-vlog kasi ayaw nilang mahati yung oras nila. Gusto nila mag-focus sa pag-aaral. Silang dalawa na yun mismo. And kahit ngayon, parang may ginogol pa sila. Kasi meron na kami vlog pero ayaw nila. Kumbaga, priority first pag-aaral. At saka po, kahit po si Kalo, pinauwi ko po yan. Nung umpisa pa lang po kami, nag-umpisa pa lang po kami, pinauwi ko po yan. Kasi nung nakaramdam po yan ng sarap, medyo na naging manginom naman si Kalo, ganyan. Pero binago niya yung sarili niya pero wala ang kahit na ano sinabi sa kanya. 3 buwan na nawala si Kalo sa amin. As nung pinabalik namin, sobrang grabe yung epekto kay Kalo. As in, grabe pag-aaral niya ni Kalo, nakatapos, regular, sobrang grabe yung lesson na natutunan ni Kalo sa pangyayaring yun. Tough love, sabi nga, mahirap pero kailangan. Then, kaya nung pinauwi namin si Kojak at sinabi namin sa vlog, kasi sinasabi lang namin po na dumating yung tatay niya. Pero lahat po yun, ginagawa lang namin yun. Dahil inaalalayan po namin si Kojak dahil tinitingnan po namin na baka maging okay bigla kasi gustong-gusto rin po namin bumalik agad si Kojak sa amin. Pero yun nga po, mahirap naman po kung walang, ang tawag doon, walang sense ng improvement. So ganun. Again, nagsisinungaling po kami doon, sinasabi namin, nandiyan lang po yung tatay niya, kaya pinauwi namin. Nagsisinungaling lang po kami doon, sinasabi lang po namin yun para humiram po kami ng time para tingnan po siya at saka, ang tawag doon, yung manmanan kung nag-i-improve o hindi kasi gusto namin siya kagad bumalik. Sabi ko nga po, sanay na kami lang. Kung gusto lang namin humatak ng ibang tao, papataas, kaya dadagdagan kami dito. Hindi kami kasi selfish. Ibig sabihin, si Kojak, tinuturing po namin yan na hindi kaibigan, kundi pamilya, kapatid. Yun yung turing po namin dyan. Kung mali po kami ng desisyon, patawarin niyo po kami kasi hindi namin kaya na hindi makita si Kojak na makatapos. Sabi ko nga po sa inyo, nagawa na namin lahat, pinansyal, payo, pag-aaral, pangaral, pero talaga, pag ayaw na isang tao, ayaw talaga. Nasa kanya naman yan. Kaya ngayon, pag nakapokus si Kojak at okay na siya, kasi may mga problema din po sila ng family nila, may problema din po sila, hindi lang naman po pag-aaral, lagi po siyang mayroong tahanan para po dito sa may camping. Kumbaga lang po, ayaw namin nga po makahadlang sa pangarap niya para sa pag-aaral dahil lagi pong busy dito, laging may ginagawa, laging masaya, laging may lakad. So baka mamaya maging hurdles o barrier yung para sa pag-aaral niya. Yun. Tapos, sa mga nagsasabi na ginagamit lang po namin si Kojak, ang tanong ko lang naman po, paano niyo po ba nakilala si Kojak? So yun lang. At saka, hindi po namin pinilit si Kojak dahil siya po ang gustong sumama sa amin noong umpisa pa lang po. Nakita ko po na napakabuti po talaga ng puso ng bata na yun. Kaya sabi ko, kasama po namin to sa paglipad. Okay? So wala po tayong kaso doon. Kasi lahat po ng kasama po dito, hinihilap po namin pataas. At kahit hindi ko po kadugo, tinuturing ko po na pamilya. Sadyang mapanghusga lang po yung mga mababa ang level na pangunawa. Kaya wag po kayong maniniwala sa mga fake news kasi actually, hindi ko naman nga po kailangan mag-explain Kumbaga, natakot lang po ako ngayon dahil baka may lumabas na iba. Kawawa naman po si Kojak. Iba yung binabato nyo sa tao. Kumbaga, kaya lang po namin ginagawa ito para sa pag-aaral. Siguro lahat naman po tayo Bawat pamilya, kunyari, nag-games yung anak mo. Ganun. Tama na yan, mag-aral ka. Parang ganun lang siya. Pero sabi ko nga, top love siya na, syempre, as a teacher dati, hindi ko po papayagan na hindi makatapos yung bata na yun. Suportado pa rin po namin yun. So, kinausap po ulit namin yung magulang ni Kojak dito, personal. At sabi namin, tingnan ulit kung mas maging okay si Kojak kasi ganun pa rin. At saka ito po,
Bago po mangyari lahat yan, gumawa na rin po ako ng way, kinausap ko rin po yung magulang ni Kojak na ito po, babagsak na po yung anak nyo. Ano po ba yung magagawa natin, tita, tito? So, ginawan po nila ng paraan, bla bla bla. Naging okay si Kojak, kinausap ulit lahat ng mga teachers. Naging okay, kaso na-enroll lang nga ulit, nagtaka ako, bakit naging ganun? Di pumasok, ganyan. Kaya natatakot po ako, baka kami may problema. Pero, lagi po namin siyang pinapaalala, lagi po siyang chinecheck kung pumasok o hindi. Okay naman, pumasok naman daw.